Maghapon pong bumuhos ang ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila, kaya naman marami pong lugar ang nalubog sa baha. At dito po tayo ngayon sa Barangay Mabolo, dito po sa Valenzuela, kung saan ang lugar na ito po ay binaba sa mga sandaling ito. Sa nakikita nyo po ay ito yung JB Espiritu Street na bandang sa kalagitnaan po niyan ay abot po hanggang tuhod ang tubig baha. At ayon po sa mga residente dito, lalo pang nakapagpahirap sa kanilang kondisyon ng pagkasira po dati pa nung dati pa dumaan na bagat nito pong dike sa may Bulacan, kaya naman patuloy po ang pagtaas ng tubig dito sa kanilang lugar. At makikita nyo naman po sa bandang kanan po ng inyong mga screen ang daloy ng trapiko dyan po sa may EDSA Ortigas at sa may Marcos Highway. Banayad po ang daloy ng mga sakyan dyan sa may Marcos Highway. Samantalang may kabigatan ng konti ang takbo, ang daloy ng sasakyan dyan po sa may EDSA Ortigas. Samantala, alamin po natin ang update. Kaugnay po naman ang kalagayan sa Camanaba area mula sa kasama natin si Marisol Abduraman. Marisol? Sige, alam mo sa ating pag-iikot nga sa Camanaba area, particular na nga sa Malabon at dito sa ating kinaroroonan ngayon sa Valenzuela. Bagamat pansamantalang tumigil nga ang pag-uulan kaninang hapon, maliban sa malakas na ulan na naranasan natin kaninang umaga, nananatili pa rin lubog sa baha ang karamihan sa mga lugar dito. Alam mo sa Palasan nga Jigi, nagmistulan ng ilog at makapal na rin ang water lily sa lugar. Nilulumot na nga rin ang kapaligiran at pinakita pa nga ito ng mga residente na nilulumot ang kanilang bahay dahil hindi raw biro ang bahang kanilang nararanasan dahil buwan na raw ang kanilang binibilang. Namumroblema na rin sila lalo pat papalapit na nga ang undas dahil lubog din sa baha ang sementeryo sa lugar. Paano daw nila lilinisin ang puntod ng kanilang mga namayapang kaanak? Umaasa sila, Jigi, na sana nga ay humupa na, pero sa nararanasan natin na patuloy pa rin na may panakanak ang pag-ulan, talagang nawawalan nga sila ng pag-asa. Pero gayon pa man, sabi nga nila, ilang linggo pa ang natitira, sana nga ay mapagbigyan pa rin sila ng magandang panahon. Sa Navarrete Street naman, marami na rin residente at tricycle driver ang nakakaramdam na rin ng perwisyong dulot ng baha. Gaya rin sa Palasan, doon din daw ay ilang buwan na rin daw silang lubog sa baha. Kaya naman marami na rin mga eskwelahan kanina, partikular na nga dyan Ziki, ang Pio, ang Mabolo, na nagkaroon ng Wawang Pulo, ang nagkaroon ng suspension sa klase kanina. Sa Malabon din kanina, sinuspindi na rin ang kanilang elementary at high school level sa mga public school dahil nga sa mga pag-uulan. Gaya nga ng mga residente sa Valenzuela, umaaray na rin ang mga residente, umaangal pati ang mga negosyante, pero wala naman daw silang magawa. Pero ang sinasabi nga nila, sanay man daw sila sa ganitong baha, hindi pa rin daw biro ang kanilang pinagdadaanan. Sige? Maraming salamat, Marisol Abduraman. Sa puntong ito po, makakausap po natin si Ginong Jaime Atienza, ang Chief of Staff ng Barangay Mabolo dito po sa Valenzuela. Magandang gabi po. Magandang gabi po. So, ngayon ho, yung pagbaha po dito, gaano katagal tumatagal itong pagbaha pagka nakakaranas po kayo dito? Kung minsan po tumatagal siya ng 2 linggo, pero sa ngayon po sa pagbuhos ng ulan, yun lang po naging dahilan nito at high tide. Apo. Yun nung napansin namin, mula doon sa bukana ng MH Del Pilar, may baha. May parte na hindi babaha, pero meron parte ho na malalim. Bakit ho ganun ang pagkaka... Siguro yung elevation ng kalsada. Pero may hinabol ho ba dati? Mga wala po. Wala naman. Yun nung nabanggit nyo kanina yung dike, parang dagdag problema pa rin sa inyo. Opo, dahil hanggang ngayon po ay sira pa rin ang dike, pero ongoing po yung repair niya. Yun po nagiging diferensya. Saka dahil po sa high tide, yung pong floodgate namin sa Wawang Pulo, Valenzuela, hindi po mabuksan. At yun nung katulad dito sa kaso ng JB Espiritu Street, gaano katagal tumatagal yung baha dyan? At paano ginagawa nyo kung... Tumatagal po talaga. Matagal na po yung tubig na yan. Kasi yun po yung lower portion ng Barangay Mabulo. Hindi ho ba dumarami yung sumisipa yung bilang ng dengue cases? Hindi naman po. Lepto? Wala naman po masyado. As of now, 2 lang po ang cases namin ng lepto na nai-report dito sa aming barangay. At sa leptospirosis naman, sa dengue naman po, halos wala. Opo. At paano po siguro, paalala po sa mga kababayan natin, paano pag-iingat, lalo na ngayon, huwag basta-basta lulusong sa bahay. Pinaalalahanan lang po namin ang aming mga kabarangay na kung meron po kayo nararamdaman, dumulog po kayo sa ating Barangay Health Center. Open naman po sila para kayo tulungan. At meron po tayong mga gamot na available para ma-prevent natin yung leptospirosis.
Provided po yan ng health center at ng barangay. Opo, maraming po salamat sa Ginoong Jim at yan sa Chief of Staff po ng Barangay Mabolo dito sa Valenzuela.